Ang may mata ay nagliwanag, walang una na di mahuli, walang huli na di mauna. Pagkat ang salita'y salita na mula pa sa simula, ay patuloy na kailanman mga mahal, na tuwirang sa inyo ay dinaratan. Ang simula ay walang wakas, ang wakas ay sa tao sa lupa. Buhay na pinahirap ay may hangganan. Buhay po bang Diyos? Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Araw po ng linggo kahapon, Paskong pagkabuhay. Sabado ng gabi, pagkatapos ng gawain. Sabado ng gabi, wala pong gawain dito. Gawain po ng vigil ang sinasabit tinutukoy ko, sapagkat dito po ay walang gawain. Pagkatapos po ng vigil nung 9 to 12, hindi po ako lumuwal sa kanila, sumilip lamang po ako sa pintuan, at pagkatapos ay pumasok na, nanalangin po ako. Kung ano po ang kalooban mong maganap bukas, may hihilingin po ako sa iyo na sinyalis. At kapag ito ang naganap, ibig sabihin kaloob mo, hindi tao ang sinunod ko. Sapagkat sabi po ng anak ko na nung aalis po muli, kung loloobin ng ama, kung alin po ang kagustuhan niya, gusto niya po magbanding kaming pamilya, sama-sama kami. Sa ilang taon ko na pong paglilingkod, magsisiyam na po. Ngayon pa lamang po muli naganap ang kami lamang pamilya, na isang pamangkin at isang kapatid. Ang kasama na yun naman po ay kasama namin sa tahanan ngayon. Kaya naisama po yun para wala pong selosan. Wala na ako sinama sa iba, at yung pala'y plano ng Panginoon upang maganap ang mensahe sa aking pamilya hanggang sa aking kapatid na kasama sa tahanan at pamangkin kong kasama din po namin. Napakabuti ng Ama. O kay dakila niya, o kay hiwaga niya. At pagkatapos po, marami pong kaganapan na hindi ko na po maaaring bahagi pa sa inyo, sapagkat wala namang pong kwenta para sa tao yaon. Sapagkat ano pa po ba ang may babahagi kung halimbawa man po't ikwento ko sa inyo? Siyempre po sasabihin lang, ano bang pakialam namin sa kanilang pamilya, yung walang pakialam sa amin. Subalit yung may pakialam, sasabihin, ay salamat sa Diyos, at nagkaroon ng puwang at pagkakataon si Apo Kunjing sa kanyang pamilya. Kaya hindi na po mahalaga, kundi ang kaunting karampot na ibabahagi na tinuran, anak, bakit dito ko kayo tinuro? Halika mamasyal tayo, kasama ang espiritu mo at espiritu ko. Pag nilayan mo ang tao, alas 12, sinong nakagunitang magsalita man lang, salamat po sa oras ng katanghalian. Wala anak, kundi lahat ay naglilibang, naghuhumiyaw, at usapang walang kabuluhan.
inuman, pulutan ang kaharap. Sumapit na naman ang alas 3, muli, halika anak, magmasid ka. Ilalakbay kita sa kapaligirang ito. Wala na naman ni isa kong nasilip na gayon ang alay sa akin. Sumapit na naman ang alas 6. Anak, kapwa lamang parehas. Mula alas 12, alas 3, alas 6. Wala rin anak. Kaya't kung ilan, libo man ang taong naririto, ilan lang baga kayo? Yan ang katotohanan. Kakarampot, laksa ang bilang ng tao sa mundo, subalit ilan lamang ang ganap na sa tuwina ay marunong magpasalamat. Bakit iyan ang oras na binigay ko sa iyo? Alas 6, alas 12, alas 3, alas 6. Sapagkat sa umaga, pagbubukang liwayway, maraming nilalang ang nagdudumali, nagmamadali. Habol nila ang hanap buhay, habol nila ang gawain, habol ang lahat ng para sa tao. Subalit ilan lamang ang makikita mo ng orasyon ng alas 6 ay hawak ang isang rosaryo o dili kaya ay wala mang hawak, nagpupurit, nagpapasalamat sa Ama. Tanda ng buong magdamag ay nakilala siya. 12 días, 12 oras. Ibig sabihin, alas 6 ng umaga. Katanghalian anak, ilan kaya ang mag-aalay ng ganitong oras na panalangin kung nag-uopisina, nagtitinda, naglalabada, namamalansya, naglilinis, ilan kaya anak ang magtutuon ng gayong oras na ihahandog sa akin. Gayon din naman anak, yung oras ng alas 3, marami nang nagpapahinga niyan at gusto nila naglilibang na. Nagdudumalit, nagmamadali yung gustong maglibang na. Pagkatapos ng lahat ng gawain, pagod tayo, halika maglibang tayo. Ano ang pinaglilibangan ng karamihan? Hanggang sa dapit hapon at gabi na, anak, alas 6. Sino na naman kaya ang nakaalala sa akin? At sa alas 12 ng hating gabi anak, sino sa palagay mo ang babangon kung tulog na? O dili kaya yung may ginagawa, nagsusugal, o naglilibang sa isang dako na naalalang ako ay alaya ng salamat Panginoon, salamat Ama. Yung alas 3 ng madaling araw, yung puyat na doon palang natutulog, sino kaya ay anak ang makaalalang ako ay tawagin muli sa oras ng ganito na pagkabuhay ko? Yan ang oras ng aking pagkabuhay. Sino makakagunita anak na pasalamatan ng dahil sa krus ay may pagkabuhay ang tao, ang kaligtasan ay kakampi. At muli anak, sa alas 6, umikot na, alas 6, alas 6, sino anak? Di ba ka? Alas 3 ng hapon, kamatayan, alas 3 ng madaling araw, ano po ang kahulugan? Buhay na naman po. Pagkabuhay. Kabuhayan mo, maaring ibangon ng Ama. Buhay mo, maaring itindig ka, sapagkat kaluwalhati ay nakamtan ng Kristo sa mundo. Alas 3, ang kamatayan. Alas 3 ng madaling araw, ang pagkabuhay. Kaya't ang alas 3 ay binilang niyang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Maliwanag po ba sa inyong pag-uulat bakit ang panalangin sa dakong ito ay gayon? Alas 6, alas 12, alas 3, alas 6. Alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 3 ng hapon, alas 6 ng hapon. Alas 6 ng umaga, alas 12 na naman. Meron po ba sa magdamag na bumabangon sa gayong oras? Ngunit salamat sa Ama, sa dako pong ito nagaganap yaon. May alas 9 hanggang alas 12 nagbibigil para sa Ama. May alas 12 hanggang alas 3 nagbibigil para sa Kanya. At pagdako ng alas 6, may nananalangin kahit ilan-ilan sa dakong ito. Ibig sabihin, sinong nagbigay ng gawain ito? Gayon po ba si Satanas? Gayon ba si Beelzebul?